Hello guys, welcome to my vlog. Okay, so ulitin ko lang to kasi actually last time nag-vlog ako pero I thought na nag-record pero hindi pala siya nag-record that time guys. Sayang, dami kong sinasabi. Kaya napadalas yung lingon-lingon natin eh. Guys, ang gusto lang nating pag-usapan today is about yung journey namin sa pagpili nito 2025. Again guys, this is 2025 Montero Sport MT GLX. Before namin ito napili, marami kaming option na pag-isipan. So kasi nag-start kami, as you know, nag-start kami sa small car, 2020 Toyota Wigo. That's first gen pa din yata ang tawag na rin, second gen, but then I think Gen 3 na rin ang tawag doon. Yung clear yung LED lights sa likod guys, kung familiar kayo doon. So before kami namili, kinonsider namin yung size ng, syempre, ng family. So may mga dogs din kami. Ako syempre, first choice ko talaga is pickup truck. Pickup truck kasi syempre halos lahat naman tayo, diba? Lalo yung mga nagmomotor na titos dyan, ang gusto isang payong kotse sa isang payong auto doon sa ano, 'di ba? Usually gano'n naman eh. Ang pangarap natin eh. Siguro impluwensya na rin ng mga motovloggers, no? So ayun. So yun ang unang choice natin, guys. Pero nag-ikot-ikot kami, dumadaming option mo. Actually, nagtingin kami ng mga MPV guys. Nag-start kami sa Honda BRB. Kinonsider namin yung Honda BRB kasi syempre Honda yun. And when it comes to engine, syempre yung VTEC, siya yung JDM talaga na maganda, no? Again, kukumpara ko na naman to guys, baka matatawa na kayo. Kukumpara ko to sa ano, sa NMAX, no? So yung biglang diin ng NMAX na yun guys, yung parang BBTI, alam mo yun? BBT or BBTI, it's like that. So yun lang naman. Si Kuya nagbaba sa gitna. Turn right onto 5th Avenue, C3. So yun guys, rainy morning. It's rainy afternoon na pala, no? Pero kung saan man kayo nanonood ngayon, good day sa inyo. So habang nagpipili kami ng mga MPVs, nasa isip ko ba din syempre is big car, no? So that's pickup truck. So it's talagang strong-willed ako na hopefully yun yung makuha namin sa sasakyan. And nag-ano naman siya, no? It turned out na na-approve ako guys. Na-approve ako sa ano, sa Navara. So medyo sinuwerte tayo sa Navara. So nakakatuwa lang yung journey kasi ang buong akala ko kasi pickup truck na yung makukuha namin. So bakit kinonsider namin yung Montero Sport? Like ng kwento ko guys, last namin pinuntahan si Mitsubishi. So actually ang titingnan ko sana doon is yung all new Triton, yung GLX nila na MT. So yun lang ang inano ko guys, ang gusto kong puntahan that time doon sa Mitsubishi. Kasi ang ganda ng forma ng Triton. And mas advanced na yung engine nun kumpara dito.
4N16 kung hindi ako nagkakamali guys. That's 4N16. So yung ahente, shoutout RJ, yung ahente si RJ is marami siyang sinabi sa akin about sa ano, tinignan niya yung pumapasok na pera or ano, ganito ganyan. So sure, but hindi mo i-consider yung Montero Sport. Tapos umakyat kami, tinignan namin yung nasa gallery nila, yung available nila or yung available nila na Montero Sport. So antimano na in love si Mrs. sa ano, sa Montero Sport guys, nagandahan siya. Ako naman, syempre, mas mataas syempre yung magiging monthly ni ano. But then guys, pag-usapan natin yung kung ano yung offer sa amin nito and kung kino-consider nyo din when it comes to your budget, syempre, di ba? So, pag-aralan natin yan guys sa mga next vlog natin. So, yung journey lang na to is yung nagtitingin kami ng MPVs na kinonsider naming mag-asawa na kunin. Kasi nga, buntis yung misis ko. Meron kami 3 dogs. So, TSM yung guys, si Tammy, Sassy, and Max. So, si Tammy kasi siya yung panganay, it's a Beagle. Si Sassy is Shih Tzu, and Max is Rottweiler. So, yun yung pinakabunso, yung Rottweiler. 1 year pa lang siya. So, kini-consider namin yung kasi pag nagta-travel kami, sinasama namin yung aso lalo pag long ride. And mag-i-stay kami sa ano. Never kami nag-bed hotel kasi may bad experience kami din. Iba pa rin yung ikaw yung nag-handle ng mga alaga mo. So again guys, traffic ulit dito. Malapit sa impoundan ng sasakyan. So guys, ingat kayo dito sa Maynila. Mabilis ang hulihan dito. So I had experience na nahuli din, no? But iba, pag-usapan natin yan next time. So kung pipili kayo, i-consider nyo una muna, syempre, is yung needs nyo ba talaga or wants nyo siya, kung dun siya papasok. Then kung ilan yung pumapasok sa inyo, and i-consider nyo kasi sa sasakyan puro palabas yan. So sa time kasi natin, parang ang sasakyan kasi naging necessity siya. Dahil nga since pandemic, 'di ba? Parang napansin niyo parang iba yung may sarili kang service, 'di ba? So second thing na i-consider nyo is yung size ng family nyo, kung kakasya kayo, no? Sa pickup truck kasi guys, 5 lang talaga yung may sasakay mo doon. Pero kung more on business oriented ka, mas maganda talaga yung kung kukunin mo is pickup truck. Send mahal ko a voice message. To Mahal can messages. Go ahead. Malapit na ako sa ano, Earth Cemetery. Medyo traffic lang ulit dito, papuntang Chinese Gen. Wait mo na lang ako, estimate. Send it? Send it. It's sent. Bitin guys. So ayun, medyo matraffic lang talaga dito sa part na to kasi dahil dito yung mga na-impound na mga sasakyan nandito yan sa gilid guys. So kung pamilyar kayo sa lugar na to, dito na-impound yung mga nagkabanggaan, yung may mga dispute, no? So dito yun guys, merong Montero Sport na ano, speaking, may Montero Sport na involved. I think that's GT or ano, yung mga kulay metallic gray na Montero Sport. I think that's the top of the line. Ayun. So yun guys, nabutan tayo ng traffic. So kung kayo ay namimili ng sasakyan na do you think na magpipit talaga sa budget nyo, sa type ng family nyo, sa ginagawa nyo or profession nyo, no?
pickup truck kasi pang business talaga siya guys eh, pang haul siya. Magbibitbit ka ng mga let's say merch mo or paninda, di ba? Meron kang at least 1 ton na capacity para mag haul ng mga kailangan mong dalhin, no? Business or ano. Naisip kasi namin kung nandun tayo sa pickup truck, baka kasi tatayo yung mga kamag-anakan, no, sa likod, no. Bakit hindi kami nauwi sa, actually guys, consider ko din yung expander BRB, no, tsaka actually tumingin din kami ng Nissan Livina. Yung logic guys is like yung sa pipili ka ng phone. Halimbawa, pipili ka ng phones. Usually ito sa mga babae ito sa ating mga titos di masyadong applicable. Sa mga ladies kasi, diba, sa mga moms or sa mga young generations, ang gusto nila is yung top of the line na iPhone. So that's Pro Max, mga ganyan, diba? Para kung magdi-depreciate man or may mga bago in 2 to 3 years, pwede nila i-swap or ibenta yung old unit nila for another top of the line. So kung i-consider namin guys lahat, no, ng factors, yung budget, yung ganun. Pero kasi nga kung halimbawa lang guys but I'm not undermining yung mga meron nitong yung mga unit na to, no? Let's say for example lang, you have an expander, no? Expander. So ang tendency mo pa rin in the next 5 years, no, or more, is magpalit ka pa rin ng sasakyan guys lalo kung medyo kayo, no, aggressive kayong mag-asawa, no, and bata pa naman kayo, no, nag-work kayo. Kasi syempre titingin kayo, no? Titingin ka, mataas kasi, malaki yung sasakyan, yung SUV, and nagmamatter talaga yung makina guys. So like I said sa mga past vlogs natin, may nakasabay tayo na mas bata sa akin guys, no. I'm in the early 30s guys oo nga pala, may mas bata pa sa akin guys na nagkaroon ng ganito, no, GLS pa nga actually. And yung nakasabay ko that time, kasi nagpapagraphene ako nun sa Marikina, meron ding isang may edad naman, no, siguro nasa 60s na, nakausap ko sila. 3 kaming Montero din nagpapagraphene. Sabi sa akin kasi, kung ang napili mo is in example niya lang naman guys expander, tapos tatabi ka sa traffic, let's say ganitong traffic, nakikita mo na may Fortuner, no, or Everest or Montero Sport, mararamdaman mo na yung sasakyan mo is mas maliit siya guys. Mararamdaman mo talaga yun kahit na i-deny naman natin. So factor pa rin talaga yan yung nakikita ng tao, no, kasi we humans are visual beings, no? Kung ano nakikita natin, no, medyo hindi naman sa nanguhusga, but yun talaga yung natin that's our instinct bilang tao So instinct natin yung guys na na tumingin ng ganun. But then yun ang naging parang logic namin. So naging logic namin is doon na tayo sa top of the line, para at least kung magsuswap man tayo, na tayo, kumbaga yung mga nagpupunas-munas guys, ready lang tayo ng mga kahit 2 piso. Hindi na tayo nakipag-argue sa ganyan guys, binibigyan na lang natin yan, kawawa naman din kasi. So ayun, kung nandun ka sa top of the line malaki ang tendency na nandun ka na sa part na yon. Kung halimbawa natapos mo na yung mo, no, kasi kung wala ka naman din namang pang cash, edi kung bagong kukunin mo, most probably naman. So ayun, binasinahan si Koyang, pinapatabi siya.
ka naman din kasi. Ganyan, putan mo na lang. Kasi ganun din naman eh. Ayaw niya sa puting sasakyan guys. Takot sa puti. Pinuntahan niya yung Avance. Pinuntahan niya yung ano. Ayaw niya sa atin. Bigyan ko pa naman sana siya ng tumataginting na 2 pesos. So guys, kung pipili kayo, nasa stage kayo ngayon, no? Congrats sa inyo. Dahil nasa journey kayo ng pagpapapalit or transition from a sedan, a small car, or even an MPV to an SUV. Congrats guys. Congrats ko kayo, binabati ko kayo. Kasi good choice na sa ngayon is kumuha tayo ng malaking sasakyan, no? Tag-ulan pa naman guys. Lalo rito sa amin sa Manila, grabe yung ano rito. Grabe darum mga narito. Ang baha, konting ulan, baha. So consider nyo rin yun guys, yung sinasabi natin na ano, na mga factor, no? So yung mga logic na yan guys, ano lang naman yan, parang kwentong ano lang naman to, kwentong Balbon. Shoutout Ron Balbon. Kwentong ano lang naman to. Kasi ganoon naman talaga. Kung mahilig ka sa motor ang ano mo, ang focus mo. Pero kung mahilig ka naman sa mga malalaking sasakyan, sa sasakyan din ang focus mo, di ba? So, yung feeling ng ano guys, watch nyo yung video ko, yung feeling ng small car ka, no? Going to an SUV, no? So, medyo ayun. Sa video ko yun, nandun yung expressions natin about sa ganung klaseng experience. So, sana na kung kukuha kayo, yung choices nyo is i-weigh nyo, no? Tapos kumbaga i-consider nyo lahat, no? Kasi syempre that's a big decision guys. Yung pagkuha ng ganito, big decision to. Kasi kahit maiksi lang yung 5 years, yung gugugulin nyo dyan is malaki yan guys. Kahit sabi mong nandun ka sa low end, kumbaga pinaka mababang uri ng sasakyan, kumbaga, pero mahal pa rin yung babayaran mo kasi SUV yun. So we're not undermining yung mga naka MPVs or ano. Congrats din po sa inyo. Nasa isa po yan sa mga pinagpilian namin, pinag-isipan po talaga ng ano. Kasi ang ganda ng ano guys, pag nakita niyo yung ano, yung lalo yung like ito, yung nakikita ko ngayon sa harap, yung Expander Cross, no? Maganda yan guys, talagang inupuan ko yan, leather seats, ganyan. Mataas siya, no? So hopefully kung magkakaroon kayo ng chances or choice na makapili ng sasakyan, i-ano nyo na talaga yung kumbaga kung saan kayo ano, no? Kung saan kayo magiging ano, mag-asawa, kumbaga, or kung single ka man, kung saan magpipit lahat ng according din sa family mo or sa ano mo, nandun lahat ng factors sana, no? So yun lang naman ang mga tinitingnan natin dito yung mga ganong klaseng sitwasyon or pagkakataon sa buhay natin. So maiksi lang ang buhay guys. Hindi naman sa pag-ano, no? Mag-SUV ba kung kailan may edad ka na or matandang-matanda ka na, di ba? So yung mga ganong klaseng factor guys, i-consider din natin yun na kumbaga hindi lahat, kumbaga hindi lahat is ano nakakakuha ng ganitong sasakyan, di ba? So blessing din yan guys, no? And kung sulit din na makukuha yung deal, bakit hindi, di ba? So marami tayong choices guys, no? Pag kung nasaan man yung line ng budget nyo or ano. But then pag-usapan natin yan sa ibang video, yung mismong gugugulin or yung magagastos nyo guys, gawa natin ng computation. Meron nag-comment sa video natin, no? Although newbie tayo guys, kaya subs na kayo para dumami-dami tayo. Para kwentuhan tayo dito, no? Hopefully yung mapipili nyo sa sasakyan is
magugustuhan nyo talaga. Yun nga guys, yung points na nakikita ko doon is, halimbawa, tawag dito, gusto mo yung sasakyan, 'di ba? Gusto mo yung sasakyan. Tapos nagtipid ka guys, ganun. Binabaan mo yung uri or yung klase ng sasakyan kukunin mo. Because of many factors. I-weigh mo yung factors na yun kung na-outweigh na ba yung needs sa wants mo, 'di ba? Kung necessity pa talaga yan or luho lang, 'di ba? I-weigh mo yun. Pero yung logic nga na sinabi ko, kung kaya mo rin naman at capable pa naman din kayo, pumunta ka na doon sa top of the line. Kasi guys, ang tendencies natin as humans is, ano pa rin tayo we were never satisfied talaga. Sa totoo yan guys, hindi yan wawala, no? So truth yan sa nature natin biang tao. So kung kukuha kayo ng sasakyan, nyo na doon na sa yung kung saan na yung capacity nyo, pero ikukunin nyo na yung medyo na ba, nasa top choices nyo na, para at least kung matapos nyo man yun, nandun na kayo, pwede mong ibenta, tapos bili ka din. Halimbawa, hindi ko naman kino-close yung pinto, no? In the future, maawa ang Diyos, ma-fulfill natin to, and then gusto ko naman ng another car, edi dadagdag ko na lang siya, di ba? I-add ko na lang. Malaki yung madidiskwento ko, di ba? Nandun yung mga factor na yan guys So maaring iswap ko na lang din, no? Na makakaipon ako, iswap ko sa Fortuner, no? Baka may budget na rin ako that time. So hindi naman natin alam what future holds Ang alam lang natin is ipagpasa Diyos ang lahat, di ba? So hopefully guys, nakatulong ako sa pagpili nyo. Sa panunod nyo, thank you sa pakikinig sa akin. Niwasan natin yung distracted driving guys, kaya hindi na tayo nakakalingon-lingon ngayon. Pero hopefully stay lang kayo, marami pa tayong pag-uusapan, anything under the sun while we drive. So nood lang kayo dyan guys, and I hope you're doing well. Ingat kayo palagi. God bless.